Okay guys, nandito na naman tayo sa labas. At ito na yung pinamili naming ulam kahapon. Sa last video natin, namili kami ng babaonin ngayon dito sa park. Dito naman walang umagahan, tanghalian, hapunan. So dito na kami kakain ng pang isang araw siguro na to. Yan, hindi naman kami nag-uumagahan at hapunan. Okay. Kahapon, Sabado, weekend, napakaraming tao, sobrang daming tao. Iba't ibang lahi ang nagpipiknik. Kasi nga weekend, mga walang trabaho, kaya madami. Ngayon marami pa rin, pero mamayang hapon siguro wala na masyado kasi linggo. Kinabukasan may pasok. Kaya madami pa rin tao. Okay guys, nandito na tayo. Na-set up na natin yung ating pagkakainan. Dito tayo sa may malaking puno para malilom. Oh. Sige. Maganda na yung pwesto dito. Nasa ilalim ng puno. Malamig. Okay, kain na muna tayo. Wow! Sarap ng ulam. Subo. Yum? Yum, yum. Wow. Ito Ito yung aming ulam. Meron kami ditong ayan, cucumber. And then ito yung aming rice. Siyempre, rice is life. Luto ni Mama. Okay, so kain na muna tayo. Masarap ang luto ni Mama. Okay. Hindi. Lapit mo, anak. Yum, yum. Yum, yum. Kain muna tayo. Okay, sold. May natira pa, madami pa. Sarap kumain pag sa labas. Lalo na dito sa park. Pilipinas, ganito rin naman eh. Ang masarap pa pag sa probinsya ka, yayayaan mo yung barkada o pamilya, doon kayo kakain sa tabing ilog. Magdadala ka na yung lulutuin, tapos sa tabing ilog kayo kakain. Okay guys, nandito pa rin kami sa park. At nagre-relax. Tapos na rin kaming kumain. So share ko lang sa inyo yung mga naranasan ko dito na experience at mga nakahalubilong mga kapwa Pilipino kung bakit mga nawawala na yung mga Pilipino dito. Ito ay ilan sa mga dahilan kung bakit nawawala na yung mga Pilipino dito. Pero hindi naman lahat ng Pilipino ganito. Pero yung iba at let's say karamihan sa kanila, ito yung mga nangyari sa kanila kaya umuwi na sila ng Pilipinas o pinauwi ng Pilipinas o nag-for good na sa Pilipinas. Ang alam ko number 1 dyan is sa credit card o yung mga may utang, mga nangutang. So may mga ibang Pilipino, lalo na yung mga malalaki ang sweldo, nangungutang sila sa bangko o yung tinatawag na loan o kaya credit card. So yung iba, mostly tanda ko pa noon nung unang panahon pa, mga 2010, mga ganan. Ang ginagawa ng mga malalaking sahod na Pilipino, mostly nurse, engineer, mga ganun. Basta yung malalaking sahod, mga 10,000 ganyan. Naglo-loan sila o nagke-credit card sila. Tapos pag nakapag-loan sila ng malaki, let's say 100,000 dirham, syempre milyon na ang equivalent nun sa Pilipinas. Hindi na sila bumabalik dito. Pagka-loan nila ng malaki, uuwi na sila ng Pilipinas, then hindi na sila bumabalik dito. So naba-blacklist sila. So yun, nawawala na ng tiwala yung mga bangko sa mga Pilipino. Kasi karamihan ng mga naglo-loan, mga Pilipino na nurse o kaya engineer, tapos hindi na sila bumabalik dito. So mga naiiwan yung mga trabaho nila. Kaya nagagalit yung mga company. Kaya pag tagal ng panahon, hinigpitan na nila yung pagpapautang.
So may mga limit na yung utang. Let's say 10,000 na lang, 20,000 na lang, 30,000 na lang. Tapos pag good payer ka, tsaka na lang nila lalakihan yung pautang nila. Pero utang pa rin na kailangan mong bayaran. Yung iba naman na kabayan sa credit card, isa na rin ako doon, nagka-problema rin ako sa credit card. Pero may mga requirement ng sahod, talagang dapat malaki ang sahod. Ang alam ko dati kailangan ng sahod mo 5,000 pataas para makapag-loan ka o makapag-apply ng credit card. Ngayon mas niluwagan nila parang 2,000 o 3,000 ng sahod, pwede ka na mag-credit card o mag-loan. Pero dati 5,000. Ayun, kaskas sila ng kaskas, gamit sila ng gamit ng credit card. Tapos hindi naman nila binabayaran. O kaya yung iba umuwi na, nagpo-for good na, hindi na binayaran yung credit card. So nabablocklist sila. O yung iba napapabayaan yung interest ng credit card. Siyempre, utang mo yan, kailangan mo mabayaran. So nalulubog sila sa utang. So nagkakaroon sila ng kaso, kinakasuhan sila ng blank check. O yung hindi pala blank check, kinakasuhan sila ng bounce check. Tapos yun, yung iba nakukulong, yung iba nakakapagpiyansa. Pero yung mga debt collector, hinahabol pa rin sila. Kaya nakakairita, nakaka-stress. Ako mismo, yung nanay ko sa Pilipinas, tinatawagan nila at sinisingil na magbayad na ako. Tapos pupuntahan ka sa opisina mo, sisingilin ka. Talaga, personal, pumunta sa opisina mo. Tapos tatawagan yung HR mo. Sasabihin na may utang ako, kailangan ko bayaran yung utang ko sa kanila. Isipin mo yung kung gaano ka-stress, pupunta sa HR mo, sa opisina, tatawagan yung magulang mo, maniningil. So isipin nyo kung gaano ka-stressful. Yun ang mga nangyayari dito sa mga may credit card o may utang. Kaya ang ginawa ko noon, 10,000 lang naman yung utang ko noon o yung credit card ko noon. Full pay ko siya. So binayaran ko talaga siya at I make sure na meron akong ebidensya na full pay na. Kasi yung iba, binayaran pero may mga natitira pang 1 dirham, 5 dirham, lumolobo pa ng lumolobo. So, sinigurado ko na meron akong ebidensya na full pay na siya. Tumawag talaga ako sa customer service nila o sa opisina. Tapos yun, na-solve na yung problema ko sa credit card. So, isa yun sa major o pinakamaraming kaso dito, kaya mga nawawala na yung mga Pilipino. Utang, loan, at saka yung mga credit card. Yun. So maya kukwento ko pa sa inyo yung mga iba pang dahilan kung bakit mga nawawala na dito yung mga Pilipino. Okay? Sarap ng hangin dito, nakaka-relax. Okay guys, pauwi na kami. Uwi na kami kasi kanina pa kami dun sa park. Okay na rin naman. At medyo mainit na rin. So uwi muna kami. Maliligo and then baka pumunta kami dun sa isang mall. Maghahanap-hanap ng trabaho. Okay, nandito na kami sa bahay. Alright. Nandito na ulit kami sa labas. Pumunta kami ngayon sa isang mall. Maghahanap ako ng trabaho baka sakali. Okay, maghihintay lang kami ng bus papunta dun sa mall. Okay, nandito na kami. So maglalakad-lakad lang muna kami dito. Okay, so nandito na kami at maglalakad-lakad kami dito. Titingin kami ng mga bagong company na magbubukas at hopefully ayun, makahanap ng trabaho dito. At kukuha kami ng mga email address na pwede namin senda ng email, ng CV o ng resume. Okay? So pasyal-pasyal na rin kami dito. Alright. Laki ng pinagbago ng lugar na to. Dati na kami pumunta dito pero luma pa. As in bagong opening pa lang. Hindi pa ganitong kaganda.
Tapos yun, may nakita kayo na But this one. Uber pero driveless car. Walang driver. So okay, diretso na kami. Dito na kami sa entrance. So itong kabilang to ay Ferrari World. Itong kabilang to ay Yas Mall. So dito tayo pumunta sa kabila. Pero nakapasok na rin ako dito sa Ferrari World na to. Dati pa. Parang 2012 o 13. Ah, ay Ferrari! Wow, Inkay, tingnan natin. May Ferrari, tingnan natin. Wow. Please do not touch the vehicle. Oh, Ferrari, Inkay. Ay, nakakita agad kami ng real life Ferrari. Pagpa-picture tuloy si Sky. Okay, dito na tayo. Yay! Okay, so yun na nga, nandito na tayo sa loob ng mall. And ayan, gagala-gala muna tayo dito. Okay. Kasalukuyang nandito pa rin tayo sa mall at naglakad-lakad na ako, naglibot-libot na ako. So far, bukas na siyang lahat. Wala akong makitang bagong company. Okay, so maya-maya uwi na tayo. Pinuntahan namin yung dati naming kaibigan. Nandito yung kaibigan namin. At sasabay na kami sa kanya pauwi. So, pauwi na rin kami. Okay, no luck here. Wala tayong nakuhang information dito. Ito si Sky. Okay, pauwi na kami. Ito yung kaibigan namin, si Kuting. May sinasabi sa'yo, ipinuhan kita doon sa night, di ba yung age? Kasi lahat ng mga friendship ko doon sa Hoka, yung kaninang ate, pening plastic, yung dalawang babae doon nakabayan, nag-resign na yun, napunta sila sa night. Nung tayo na yun, kinukuhan kita, sabi nila, ating dito pwede, 35 yung pababa, o di ba? Okay, nakalabas na kami, pauwi na kami. Nandito na kami sa daan papuntang bus stop. Okay, so okay naman na nangyari ngayong araw na to. At least kahit pa paano nakapag-gala-gala. Diba? Nagmamarites. Alright. Nasi Kuting. Okay, nakababa na kami. Dito na kami sa bahay. Pa, anong kasaan sirkulan mo? 102. Ito? Ito. Ito? Okay, tara na. Dito na ulit kami sa bahay. Guys, nandito na ulit tayo sa bahay, nakabalik na tayo at doon sa mall na pinuntahan natin, supposedly doon ako magkukwento ng mga ibang bagay na dahilan kung bakit
nawawala na yung mga kababayan dito sa ibang bansa. Ngayon masyadong mabilisan yon. Naglakad lang kami ng konti, tapos pumunta kami dun sa kasamahan namin sa trabaho dati o yung kaibigan namin. At yung pinuntahan ni Mrs. na kaibigan namin na pinakita ko sa inyo, kasamahan namin yung dati sa trabaho. So yun, yung pinanggalingan naming company dati, maraming mga kababayan yung mga natanggal din sa trabaho. At isa sa mga dahilan ay mga hindi ka panipaniwala kung bakit sila mga natatanggal. Kumbaga yung company na yun is too much stressful yung company na yun. Konting kibot mo lang, konting mali mo lang, may mag-i-email na sa'yo, tanggal ka na. Wala silang pakialam sa mga nagastos nila sa visa. Bigyan ko kayo ng example kung bakit natanggal yung iba nating kababayan doon. Isang beses, sa pagmamadali nila sa pag-uwi, kasi hinahabol nila yung bus, kasi ang bus dito may oras. So nagmamadali silang umuwi. Pagbaba ng shutter o nung pinto ng shop, nakalimutan nila yung basket, na meron pang basket dun sa tatamaan ng shutter pagbaba. So pagbaba ng shutter, naipit yung basket, so hindi siya totally nagsarado. Ngayon nakita ng mall security na bukas yung shutter, inireport ngayon dun sa management namin. At dahil doon, syempre immediately natanggal sila. Kung sino man yung panggabi nung araw na yon, tanggal. Ang masaklap nito, pati yung manager in charge tanggal din. So lahat sila tanggal, lahat ng manager at saka yung manager in charge tanggal lahat. So yun, dahil sa kapabayaan ng kabayan, nadamay pa yung ibang kababayan. At marami pang kaso. Kukwento ko sa inyo sa susunod na lang na video, kasi nabitin na, masyado na mahaba. Okay, di ba Arlene? Kasamahan din ni Mrs. yun. Yan. Alam ni Mrs. ko ano yung pangyayari yun. Yung kaninang kaibigan namin, kasamahan din namin sa trabaho. So, paano? See you na lang sa susunod na video. At huwag niyong kalimutan po, pasubscribe na rin po. Okay? At napakarami ko pang video. Panoorin nyo na lang yung mga dati ko pang video. Kung ano yung naging adventure ko mula Pilipinas papunta rito, at paano ko nagkaroon ng trabaho, paano ako napunta rito, paano ko nakuha yung mag-ina ko. So yung panoorin nyo yung mga luma ko pang video para masubayban nyo. Okay, so thank you very much, and bye bye.